Maayong buntag mga igsoon. Praise God. Akong gihangyo ang tanan sa pagpamarog mga igsoon. Atong ablihan atong tag sa ka Bible diha sa Book of Ephesians. One verse ra ni mga igsoon sa Ephesians 2 verse 8. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift. So this verse mga igsoon, common verse na di mga igsoon, reminds our salvation is a gift. God started and finished it. God summoned us into His presence. He called us and drawn us to come. Grace is God's favor offered us as a gift. We did nothing to obtain it. But sometimes we take it for granted mga igsoon. Sometimes we fail to obey God. But God's grace doesn't waver mga igsoon. God's grace is countless, timeless each day. Mga igsoon ato ginhibaw-an sa tong kinabuhi na bisan sa makadiyot mawala ang grasya sa Ginoo. Pakyas gyud ta mga igsoon, disgrasya gyud. Amen ba mga igsoon? So ang grasya sa Ginoo mga igsoon nagsustain nato. Nga sa ato gayo paglakaw anaa kanunay ang grasya sa Ginoo. Mao gid ni magdala sa atoa sa pagpaubos nga ang paglahutay nato mao gayod ang grasya sa Ginoo. Makatiwas gayod ta sa atong lumba nga atong giapilan tungod sa grasya sa Ginoo. Amen mga igsoon. As we come into worship mga igsoon, punon na atong mga kasing-kasing diha sa mapasalamaton, malipayon tungod kay wala gid ato ani mga igsoon nakapadayon ta tungod lamang gyud sa iyang grasya. Amen. Praise God. Atong idugo atong mga ulo. Hallelujah, O Father, O God. Lord, salamat, O God, ni kabuntagon, Lord, lain na sang Domingo nga imong gitapok ang tawhan nimo, O Dios, sa usa lamang gayud nga tumo nga kami makahiusa diha sa pagyukbo, pagsimba sa imong gamhanan, balaan nga ngalan, O Dios ning kabuntagon. Amo kini ikumitarda kanimo ang among matag usa ka kasing-kasing ug tuguti Ginoo nga wala lain mabayaw mapasidunggan ang imo lamang ngalan, O God. Lord, tuguti, O Dios, nga ang imong gahom sa balaang espiritu mo'y magpanlihok sa mong taliwala, O God. Ania ka, amo kang gi-welcome, O Dios, O Lord, O God. Kay kawang among mapagdaig kung wala ikaw, O Dios, O Lord, O God. Tuguti, Ginoo, nga ikaw, O Dios, mao'y magdumala nining tanan, O God. Himo ang imong makatawhan, Ginoo, Lord, O God, nga muyukbo diya sa imong pagkabalaan, sa imong pagkadiyos, sa imong pagkahalangdo ning kabuntagon, O God, na ikaw lamang ang mahimaya, O Diyos, O Lord, O God. Salamat, salamat ining tanan, O God. Sa unsa mang kalampusan kadaogan amo lang gyud ampingan, ibalik diha ang tanan dungog himaya ug pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magingon amen ug amen. Praise God. That
rejoice in the grace of God. What a wonderland. Loving kindness has come to us because of Jesus Christ. We rejoice in the grace of God. Our hearts overflow. What a joy to know the grace of. What a joy to know the grace of. What a joy to know the grace of Lord, that abounds us, O Lord, O God. The grace that is sufficient, O Lord, O God. Thank you for your love and mercy, O Lord, O God. Nothing can compare to you, O Lord, O God. We just love to worship you, O Lord, O God. Salamat sa kaluwasan, Ginoo, Lord, nga ikaw ang nagasugod o ikaw ang magatapos, O God. Salamat, Lord, O God. Palagi sama ka nimo, O Lord. Imo ang tanan, O Diyos, O God. Imong gibuhat ang tanan, O Lord, O God. Alang sa mong kaluwasan, O God. Nagpakamatay ka sa krus tungod og alang sa among mga sala, O God. Among mga sala, imong gidala sa krus, ug imong pagkamatarong, imong gisulob sa matag usa ka namo, O God. Ug nahimo kaming matarong, O Lord, O God, atubangan diha kanimo, O Dios. Salamat, O Lord, nga kami makadaig, makasimba diha sa imong halangdon, balaan nga ngalan, O God. Hallelujah, O Lord. Blessed be your holy name.
oh God, we can trust and we can cling on, oh God. Give us the hope, Lord, oh God, of a life that is eternal, oh God. Thank you, Lord. Christ alone will I glory, though I can pride myself in His For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I am overcome. Oh, I could stop and count successes like clouds in my hand. But this yoke is not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone will I glory, for only by His grace I am for only His tender mercy could reach beyond my weakness and my Now I seek no greater honor than just to know Him and to bow my knee closest to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone. You are a source of our strength, Lord, oh God. You are our hope, Lord, oh God. In you we can trust, oh God. For you are trustworthy, Lord, oh God. We bless your name, oh God. We exalt your name on high, oh God. Nothing can compare to you, Lord, oh God. You deserve all the highest praises, oh God. Hallelujah, oh Lord. Blessed be your holy name, oh God. Hallelujah. All glory, honor belongs to you, oh God. In the mighty name of Jesus Christ. And all say amen and
Good morning, church. Again, we are grateful and thankful to the Lord for the opportunity He have given to us. Especially this time na nisaka na sad ang Omicron, and we thank God na we could continue on sa atuang service. And for those who are afraid to go to church, salamat na in spite sa dili maayong mga internet connection, but still God had provided us to be able to upload this sermon so that you could hear. And so let's be thankful and so be grateful sa Ginoo niya ng taknaa. Praise God. So before we continue on, shall we come before the Lord in prayer as we once again be ministered by the Word of God? Father, we just like to commit to you this morning again for the privilege where we could hear your message. We pray, Lord, that again may you be the one to speak to our heart. May you give us a heart humble enough to receive the message, that we may receive this message, Lord, that it really come from you. I just like to pray as a servant, O God, that may you just anoint me, use me, that every word that will go out of the mouth may just be words that edify. And I pray, Lord, that may you continue to guide me and lead me by the leading of the Holy Spirit. And so, Lord, we commit this time into your throne room, and we continue to pray for your protection to each and everyone from the virus. We just like to continue to pray, Lord God, that you will bless every family, especially those family who are right now hearing this word. We commit that into your hand, and we just like to give back the glory to you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. And so, this morning, mga kaigsuunan, we are going to narasay bagong topic na itong isgutan na ang Bible kanunay gyud na nag-speak sad ni ini. And the same last Sunday, atong hisgutan mga kaigsuunan ang topic sa tongue. When we approach God, kinahanglan ang ato ang pag-approach eksakto lamang. And this morning, ang topic na sad na ato ang paghisgutan na mo igisgutan sa preacher mao ang topic regarding og money. And kung magisgot ta og money, dili ni something na hura og sildam lang nato makit-an sa Bible. Actually, daghan kaayo makaigsuunan ang mga verses na nagistorya regarding og money. And naanay reason behind ni ana. Kay suma pa makaigsuunan ni Jesus Christ sa Matthew 6 verse 21, ingon man siya niini. For where your treasure is, there your heart will be also. And so, giklaro ni Jesus Christ, your treasure doesn't follow your heart. Your heart follows your treasure. And mo na makigsuuna na ang reason sa Ginoo behind ni ana tungod kay mo nang daghan kay siyang gitudlo regarding money, because kung ang ato ang heart makontrol, then kung atong treasure mo makakontrol sa heart nato, then maunay mga butang makigsuunan maglid ka nato sa Ginoo. If God is our treasure, dili ang money, then God could control our life. And so mo na usa ka reason na daghan kay gisgutan si Jesus Christ regarding o ang Bible regarding og money makigsuunan. Now, gusto lang nako ning i-clarify kining ato ang hisgutan regarding money, because kung maghatag tag survey makaigsuunan, makaingon gyud ta na majority sa mga tao ang atong ang matawag nato og ang ranking regarding og money is the top 3 gyud na siya. And I believe na ang reason behind sad ni ana tungod kay we are living in this physical world. And tinuod na makaigsuunan di nato na pwedeng isalikway, and that's why I'm so thankful sa Ginoo na daghan kay siya gisgutan regarding og money sa Bible, because ang tinuod kinahanglanon man gyud ang kwarta niining kalibutan na. Because we live in a physical world. We live in these physical bodies. And kining ato ang bodies, kining need sa physical things na mabuhi ta.
And ang system nag-require ni ini na naatay mapalit, makapurchase ta sa mga butang na need nato in survival. Aron ta makasurvive, we need something na makapalitan ni ana. And to conclude ni ana, makita nato that money is necessary. Gikinahanglan nun gyud sad na siya. But certainly, angay na sa ning bantayan na makabantay unta ta na ang money has also proven to be a terrible in temptation. Grabe sad yung kaayo ang temptation. Yes, nakinahanglan tag money o labaw sa tanan ang kwarta mao gabi kaayong maghatag ka na tong temptation. And gani daghang mga tao makaigsuunan nga himong idol nila ang money. And that's why I'm thankful sa Bible na naghisgot regarding ni ini nakamatuoran tungod kay mag-abli kini sa tong salabutan. Wes bisan pa to nang ginahanglan ta, but tungod ni ini makabantay ta unsa mangyoy angayan, unsa mangyoy masalang don ining tanan. And so dinhi makaigsuonan mo sa ning gisgutan sa ni Solomon dinhi sa Ecclesiastes. And sa iyahang paghisgot dinhi ato ning makita na mao ni ang ato ang pagatun-an ni ining kabuntagon na naghisgot siya regarding og money. And that's why ako ning tagaan og title kini ato ang sermon sa ato ang pagatun-an, The Truth About Pursuing Money. Ang kamatuoran sa ato ang pagkabot og kwarta. Ang nindot kayo ni ato ning hisgutan tungod kay it will really open our heart and makabantay ta sa mga temptation na gihatag niini. Now, gusto na ko ning i-clarify, si Solomon dili siya ignorante ni ining pagpursue og money. Gani sa ato ang mga previous na mga chapter na ato anang nagian, especially chapter 2, ato nang nakita na si Solomon makaigsunan ang preacher na nagsuwat ni ini, iya na nang nabuhat. He was pursuing money sa padihang batanon pa ni siya. And daghan kay siya mga mistake na nahimo sa dihang iyang gikabot ang kwarta. Ato nang nakita sa verse 8 sa chapter 2, Also I collected for myself silver and gold and the treasure of kings and provinces. I provided for myself male and female singers and the pleasure of men many concubine. And so dinigi gi-elaborate ni Solomon na diin nahimo sa na niyang problema ang pagpursue og kwarta. And gani iyang natilawan makaigsuunan ang tanan na unsay mapalit og kwarta. And I believe daghan sa mga tao nakatagamtam ni ana, and maybe they have also concluded the same like Solomon. And muni angayan nato ning bantayan tungod kay bisan tuod na naanatay kahibalo bikan sa Bible regarding of money matters, but bisan pa ni ana the way nga ni ta mo advice sa mga ato ang mga batanon sa atong mga anak or mga amigo, kung dili ta makabantay makaigsuonan mo maning ang mao man gyud ang konteksto ni Solomon. Ato na silang i-encourage, you have to go to college to get wisdom, which is kinahanglan nun gyud. Why? Because kung naa kay edukasyon, you could get a good job and makahimo kag daghang kwarta, di ba? And mo man ay ato ang inspiration natong ihatag o encouragement natong ihatag sa mga tao, and hindi tinuod na makaigsuonan. We really believe na that supposedly ang money makarelieve us of worry. Mao man ang mentality nagihatag sa kalibutan. Kung naa kay kwarta, dili kayo ka mabalaka, di kay ka mabalaka unsay mga bayranan, di ka mabalaka bayranan sa imuhang mga gipalit na sakyanan, di ka mabalaka sa imuhang mga abangan sa balay, kurente sa bill, ug unsa pa diha sa imong mga payment kay naamang kay kwarta. So di ka magka-problema ni ana. Nagtuuta na mauna makaigsuonan, maka-relieve us of worry. And not only ni ana, we also believe na supposedly ang money maka-provide og opportunity alang kanato to enjoy, makabaton tag pleasure. Kay gusto kang moadtog lugar makaigsuonan aron ka mo enjoy, di man ka pwede kaadto kung way kwarta nang hinahanglan mo. Everything kinahanglan, ang sakyanan, imong abangan ug asa ka na resort mo adto. Kung gusto kag fun, you will need money. And not only ni ana, we also believe
na supposedly kining money mao ni maka-provide ka nato of sense of security. Mo bitaw nang naatay mga investment na gyud tay gibutang kay may na lang ni Brad igabot sa atoang gitawag na tog senior years where we will be retiring, na atay makuha di ta makasamok sa ubang mga tao sa atong pagpamuyo, and that's wisdom, and supposedly maunay maghatag kuno natog security. But dini makigsunan muna ato ang makita mao kanay perspective na gihatag sa kalibutan. Na diin kining money makabaton kag kwarta makarelieve ni og stress. Kung makabatong kag kwarta, kung gusto kang mo-enjoy, kinahanglan sa mga pleasure, you need to have money. And kung gusto kag security, you need to have money. And so, ang need sa money, ang gi-offer, and that's the message na gihatag sa kalibutan. Di ba na tinuod? But, dinig masurpresa ka makigsuunan. Because kanang mga butanga, ni disagree ang Bible anang tulo. And kanang ato ang gituuhan sa kalibutan na unsa ika-offer sa money, supposedly, the Bible disagree. In fact, gitawag na sa Bible makaigsuunan og idolatrous if you love money. Why? Because money is not what eliminates worry. God is. And money is not the means of enjoyment. God is. And money is not the reason for our security. God is. Hello. Muna'y reason ang Bible ni disagree ni Ana. Money is not the one that could give us security. It's not the one that could give us enjoyment. It's not the one that could eliminate worry. Only God can do it. And this material world na ato ang gipuy-an, sometimes nakalimot man ta ni Ana. And bisan tuod nahimo tang Kristohanon, but because of the need ni pusuta ni ini, and some of us makaigsuunan ni kabot gyud ni ini, and wa ta kabantay na diin nabiyan na ni Ana, and it really destroy our lives. And tinuod man gyud na makaigsuunan ang kamatuoran mahitungod og kwarta. Tinuod na ang atong focus, ang atong ambition, kung naara gyud ni Ana ug ato lang gyud nang gi-focus ni Ana, mga sayop ta. And the preacher wants us not only to focus on that need. Gusto siya na ma-focus ta dili lang sa kwarta, but biyan ni Ana ma-focus ta didto sa Dios. And so dini mao na makaigsuunan na gusto siyang i-share na niya tungod kay kung ang atong focus na lang sa kwarta, we will just be wasting our life, and not only ni Ana, we will be ruining our life. And tinuod na kay si Paul mismo iyang gi-instruction si Timoteo regarding ni ini. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 ingon siya, "For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many grief." No, tanawa makaigsuunan. Dini na verse na ito, na itulok ka mga danger or mga detrimental consequence kung ato ang i-pursue ang money. One, it will cause men to wander away from the faith. Mapahilayo sa pagtuo. Ikaduha makaigsuunan, iyang gisgutan dini, that it caused men to pierce themselves with many grief. Makapahatag hinuon og dagang mga kagulanan sa mga katawhan. And muna'y danger makaigsuunan na naa diha sa kwarta. And the Bible had given us ni ining mga gitawag og mga matawag natog mga example, and usas mga example na kung hinumduman is Gehasi. Kung kahinumdum mo ang servant ni Elisha kato si Naaman makaigsuunan na naayo sa iyahang leprosy, and then muhatag siya untag love offering ngadto kang Elisha, wala niya wata makaigsuunan, and nakadungog si Gehasi na wadawata ni Elisha,
after ni ana iyang giguko dito, niya iyang gituis ang istorya na di kuno ganan sila siya, dili di ay gusto di ay siya, so iyang gikuha ang kwarta for himself. Kung sa nahitabo, wa na malilong sa Ginoo, ang nahitabo makaigsunan, first nimo makita, inayunta mo padayon siya, pagdut-dut, uban kang Elisha. Temporarily, huwag siya nasaag sa iyang pagtuo. Makapasiwang sa ato ang pagtuo kung ang kwarta na may ato ang abson. And I tell you, a lot of people, a lot of Christian, bisan pag mga pastor, masaag kag temporarily, di man sure ka masaag forever, but kung imong gipursu ang money, mabot yung panahon makaigsunan, temporarily, sama ni Gihasi, maswayed away ka. And not only ni Ana, ang sa giingon niya, giingnan siya ni Elisha, ang sakit ni Naaman, manaa kanimo, antod sa imuhang mga kaliwat. Wow! Ang leprosy, naa na hinuon nga na kanila. Makaingon ko, nakita nimo makaigsuunan, ang gidala sa Marta muna na importante makahibaw gyud ta niini. Amen? And the preacher want us to know niini. So ato ning tan-awon pag-ayo makaigsuunan. Now, sa pagsugod na to, pag elaborate niining Ecclesiastes chapter 5, 8 to 17, gusto lang kong maghatag makaigsuunan og verse pag-start na to niini. And actually, si Solomon gihapon ang nagsuwat niini. And it's from the Proverbs chapter 15, verse 16. Ingon siya din better is a little with the fear of the Lord than great treasure and turmoil with it. So, kining opening verse, makaigsuunan, mo ni mag-elaborate sa verse 8 until 17 regarding niining pagpuso o wealth, and then 17 sa 20 sa atong makuha. And so ato ning tan-awon una sa tanan, basahon nato ning verse 8, and I believe makaigsuunan from verse 8 to 17 makita nato na nagisgutan si Solomon dinhi, ang preacher, regarding sa money. Unsa man ang iyahang, kung mo na atong ipursu ang money, mao ni ang evil, mao ning kagul-anan na ato asang madawat. And unsa man ning mga butanga, mo na siya, if you love money, if you pursue money, even if you obtain money, kana lang pagbaton og daghang kwarta, maghatag na og mga kagul-anan. So unsa may gisgutang kagul-anan dinhi and pag-obtain. So according din sa verse 8, ingon siya dinhi, oppression of the poor and denial of justice and righteousness in the province. Now, normally, ang pagbasa na to ni ini makaigsunan, dili naman ta masurpresa ni ini kay atong nangaging mga Sundays nagisguta dinhi na ang oppression ng kadaot na amang gyud. And tinuod man na di man gyud nato na malikayan kung maghisgot ngani ta makaigsuunan, di na ta matingaan ang headlines na ay social injustice, na ay racial injustice, na ay mga form of injustice, kay nakita nato na tinuod na moabot ganyo, especially sa mga gitawag na to og mga unfortunate na mga katawhan. Siyempre, ang mga dato maog yung maghatag og injustice sa mga gitawag na to og mga pobre. And so, dili lamang ni Ana, muna naingon siya nini, do not be shocked at the sight. Siya ay hindi na mo kinahanglan pang matinga ni Ana. Muna siya na aning mga gitawag na tong mga pagpanglupig. Naagyuning mga tawag na sa may gisgutan niya ni ini. Nganong nakaingon man siya nini, ayaw ay nagkasyak anang mga ingon anang mga butanga. Unsa di niyang gisgutan? For one, siya, for one official watches over another official, and there are higher official over them. Now, gusto na ko ning ablihan itong hunahuna regarding ni ini. So may pasabot ni ini. Una sa tanan, nagisgot siya regarding og officials. And then, kining mga official in charge, kining mga official na dagan na ay in charge na official over them. And so, atong nakita makaigsuunan na ay chain of command sa mga official na diin magbinantayay sa matag usa, watches over another ang mga official. But hinumdumi, puros ni sila officials. Now, unsa may point ni Solomon ni ini? Wala magisgot dinhi ng official na siya responsibility sa mga pobre. Wala. Ang iyahang reasoning is kinina official is under sa official, kinina official under sa official.
Kay ba mo makaigsuunan, why mo balansin ini nila? Actually, ang point ni Solomon is this. Kung ang official makaigsuunan na ay above sa official, another official, actually, ang gisgutan ni Solomon is corruption. Now, dinhi ko nakamatikod makaigsuunan, ang but ipasabot ni Solomon dahil ni ini, na officials na nag-insulate themselves, na sila ragi magbuot-buot, will lead to corruption. And it is true. Para maklaro na to unsay mga official, government officials na to. Di na lang ta mga tuglayo, wakoy, di ko mingon na puros daotan, naghang mga maayo, naaslay maayo mga tuyo, but watch over them. Nga rin na lang tas mga congressman. Tanawa makaigsuunan ng ilahang ang kining but ipasabot ni Solomon na ay corruption nga naman. Ang congressman once na imong mabutang na sa pwesto, he is not answerable to the people gawas kung ting election. Kinsa man day asam day siya answerable ngadto sa ubang mga official na kauban niya. Mao bitaw na kung naa ka sa Congress, kinahanglan ka maogyug kang makig abisos uban. Kung ngay balaod ang uban, makikamigo ka aron imong balaod aprobahan nila. Maski supak ka ni anak na balaod. Maski dili ka gusto ni anak na balaod, pero kang hangan ka ni anak, laktod pa kasulti na ay corruption. Especially, I was reading dugay ng panahon makaigsuunan ni siya. I think it was Sunny Osmeña nagsulti adto ni siya. There's power in the purse. Kung ikaw kuno yung nagkupot sa budget, kanang mga tao diha tanan diha makaigsuunan, makigamigo gyud na nimo. Ug sa imong hangyo dinhi, di gyud na mo balibad. Parang ilas ang budget imong aproban. O say tawag ana, corruption. Sometimes di ta kakuha ni ana. Patanawa makaigsuunan, tinuod yun na, dili sila questionable, dili sila, we can't get, mangingtla na, oy, tagaimin ninyo din imagine na gud na sila, kisa may magbuot na padakan ang ilang sweldo. Sila ra. Kisa may magbuot padakan ang ilang mga budget ng pilangon. Sila ra. Sila ra magsabot. And so, muna kung gusto muna, then there's corruption. Niya, napita pa lang. Naba na magdabas lang mga tao ato sa ilang session hall na pa-questionon nila, sila pa na magpatawag og tao nga ilang questionon dito. Nung ka na ay mga tao mo anto to question them sa ilang gibuhat, wala. And so, ni ana makaigsuunan, musugot kag sa di, it will really leads to corruption. And ang point ni Solomon is this: kung naa kay kwarta, ang corruption muna'y number one ay muhang maghatag kanimo og kagulanan. And ikaw mismo, you will learn to do corruption. So, saan pamaagi ha? Verse 9. After all, a king who cultivates the field is advantage to the land. Unsay but pasabot ni, basahon to ni sa King James ug sa NIV. Kay ragliso-liso to basahon. Moreover, the profit of the earth is for all. The king himself is served by the field. Sa NIV, the increase from the land is taken by all, and king himself profit from the field. So, ato ning makita makaigsunan, di mamutrabaho ang hari, pero ang hari nagdawat sa abot sa yuta. And actually, sa tinuod lang, kung imo nang tan-aon, mo man ang ato ang panggobyerno, nanrabaho mang gobyerno to, but we pay sa ato ang government. And that's the taxes na ato ang gibayad sa gobyerno. The king profits from field, he does not work. So kinsa man di ay nag-work, kitang nagtrabaho. And sa ato ang panahon, mga kanang gitawag na to og mga nanrabaho, kay bawo mo unsay pilay amount sa inyong kwarta na maiban sa taxes. Na amoy sweldo, igabot sa inyong sweldo, kaltas na ang tax, dagko kayo ang taxes. And that's why ang naay mga kwarta, unsay mahitabo, mangitag pamaagi unsaon pagkorap aron di sila kabayad sa mga taxes. Ang reasoning sa nila tungod kay ang mga taxes gibayad ra pod, gigamit ra pod sa mga tao na mga korap. And so nakita niyo makaigsuunan unsay
ikahatag sa kwarta? Corruption. Mo yun na makaigsuunan, corruption ang ikahatag sa kuang kwarta. And muna usa ka butang na diin angayan tang magbantay. If you have a lot of money, you will learn to corrupt. Nakita niyo makaigsuunan, if you pursue money, either naa kay kwarta mo corrupt ka. Kung wa kay kwarta gusto ka makadot og kwarta, mangita ka pamaagi pag corrupt. Ang daghan kay pamaagi mo bribe ka dito, mo bribe ka dito, aron lang ka makaangkon niana. And that mo na butang na pong nako ipamutang, it gives us corruption. Not only ni ana, primero pa lang na evil, corruption. Ikaduha, sa verse 10, he who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves abundance with its income. This too is vanity. So naghisgot na makaigsuunan, he loves money will not satisfy. Dissatisfaction. Sa atoa pa kung naa kay kwarta, di kakadungog makaigsuunan og mga tao na naa na siya daghang kwarta, moingon siya, kontento nako, satisfied nako ani akong kwarta. Dili. Moingon pag sa kinahanglan ato ning i-invest, di nato ni pakatugon ang kwarta. Why you will never be satisfied with money. An mo na'y tinuod makaigsuunan, di yun na enough kanunay. Muna maabot, makadawat kag 1 million siya, another million, ito mabilyon na lang. Purtan pagdagang bilyon. And money will never satisfy man. Muna makaigsuunan, a farmer who had more grain, ang inumdum ka ato sa Bible, o sa iyang gibuhat, igipaguba niyang iyang barn, kay gusto siya dako pagyod kaayo. Ngano man na? Kay he will never be satisfied sa mga treasures ni ining kalibutan na. So mo na ikaduha, dili lamang corruption, unsa to? Dissatisfaction. Tanaway mong kugalingon, di ba? Na daghang di na ka makontento. And not only ni ana, verse 11, di pa ikatulo, when good things increase, those who consume them increase. So what is the advantage of to their owners except to look on? Sa may gisgutan din ni makaigsuunan, morning experience na niining kalibutan na ato ang madawat. Nagisgot ni siya makaigsuunan na nangita tag kwarta, na sa dihang daghan na tag kwarta, daghan na sad ang nang muadto kanato na nanginahanglan sa kwarta. So laktod pa kasulti, makadawat kag mga frustration sa kinabuhi. Kayod ka diri ng kayod na sa sige hingi ng hingi ni mo diri di sa kakalukay. Wa mo kamatikod nagsige mo damgo na makadaog mo luto. Ang makadaog og luto makaigsuonan sometimes na uban di gyud magsaba. Nganuman kay kung makadaog kag luto, daghan na kay kag amigo nanay mo adto dinhi dong na ako'y project diri jong pwede ba ka makadonate nanay siya manawag mo dong na di ako'y gihimo diri na gitawag na to na foundation, pwede ba ka makahatag kining charity, so daghan kaayo. And muna makaigsunan mo abot na ma-frustrated na lang kas mga tao nang kaniadtong wa nimo mailhin nahimo nan mong parente. Katong mga tao na di managad nimo karon kusog na kay managanan, makita nimo sa tinuod lang, you will be frustrated. And mo na ika-offer sa kwarta, mo na reality sa wealth, it will give us nagitawag na to frustration. And muna makaigsuunan ang ato ang makuha. So mapanin sa preacher, if you pursue money, una, you will have corruption. Ikaduha, you will be na kay dissatisfaction and frustration. But di ay pailain sa verse 12. The sleep of the working man is pleasant, whether he eats a little or much. But the full stomach of the rich man does not allow him to sleep. Now, so may point, nagisgutan din sa preacher. Well, siyang makakaon ka, but ang point sa preacher din makaigsuunan, yes, makakaon ka, makapalit ka, bisan unsa sa imong gusto, kay naaalagi kay kwarta, but, siya, ikabuts pa nga to, lupigan lang kas magaging panggutom ng mga liburer.
Porting hagok, ikaw wa pa katuog, nagsigligid, nindot pa kay kaghigdaanan, dagko pa kay kagunlan sila, karton ra tay higdaan, but they were able to sleep. So ang point ni Solomon din ni makaigsuunan, pagsuwat niya din siya, dili lamang ni ana ang mahitabo pa hinuon makaigsuunan na diin after the day makabaton pa nung kag di ka katug. Why? Ang utana ka nga nung mga katug. Tung kay daghan kang ginuhuna, you worry a lot because daghan kag kwarta. Samtang kining mga pobre, bisa gamay ra gikaon, tuog na sila. Ikaw higda-higda pa ka, daghang pa kay nasusi mong utok, sa kay akong buhaton ani, sa kay akong himuon ani, kay daghan man kay mo duol na nimo, and dinhi makiksunan mo ni angayan gid natong hinumduman. Di ba nagtuotan na ang worry mo ning gi-offers kalibutan, makapawa, makarelieve na to sa worry? No, makapadugang sa worry. And tinuod na makiksunan, it will consume your mind regarding si mong kwarta, daghan kay kag mo nahunaan ni ana. And mo bitaw na makaigsuunan ingon dinhi si Jesus Christ, for the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all those things. And para niya siya ngano nag-apas man kani anang mga butanga aron lang gyud kang makabaton og kaguol. And tinuod na, daghan kay kaguno na asa na ko ni-invest, eksakto ba ka ni paka-invest, tingaling na ana say gusto mo ilad na ko. Imagine na lang na makaigsunan, ang mga dato maglisod og katog. Labi nang na-istorya sa akong sa amigo na siya ay business na amigo sad makaigsuunan na daghan siya kwarta pero maglisod siya katog. Why? Kay kuyawan siya doon siya sa BIR, kuyawan siya na sad na ilaron siya sa mga tao na mga corrupt na mga politician, ting election na ba karon, pangayo na sa pila ni kamilyon pangayoon nila, so kadagharba nila panggikan sa congressman, vice mayor, ganyan, napay labot dito sa konsilor, ngadto pag yun na ag-asa ka napita po na ang kanang mga butang nga maghatag kanila og kalisang di sila katuog ni ana. And muna makaigsuunan, the more you have, the more worry ang imuhang mabatunan. No wonder ningon si Jesus Christ sa mga Israelite, tagaan mo na kog mana, pagkuha lang mo good for today, ay no kabulakan ng uban, ako na'y bahala sa inyong ugma aron di mo mabulakan ni ana, just for today, aron dili ta mapuno og balaka. Nagtuotan na makarelieve, dili makadto tinuod kas laing lugar, bat imong una-una wala. Friends, pangutan-an na, I know those things, I hear those stories. Mga Chinese, daggo kayo, gokdos BIR, wa na, kunot-kunot ang mga now. And mosa na ang ayan yun nato ng hinumduman. Kung ikaw magpuso kag kwarta, hala, padayunan na. But not only, di pa ilain, di pa ikalima. Upat na to atong isgutan. Sa itong primero, it produce corruption, gani maghatag og dissatisfaction, maghatag og frustration, labos tanan maghatag og worry. Ang ikaupat, ingon din is verse 13-14, this is a grievous evil which I have seen under the sun, riches being hoarded by their owner to his hurt. When those riches were lost through a bad investment, and he had fathered a son, there was nothing to support him. Actually, ang gisgutan ni Solomon is, kanang imong mga riches, it only produce uncertainty. Ang tinuod mo na makaigsuunan, kung atong pagpursue money, di na maghatag na tog security, uncertainty ngani na. And usas iyang gisgutan din na temptation makaigsuunan kung na mag-hoard magkuang kag money is temptation to hoard riches even to your own hurt. Kana bang tungod sa imuhang kahangol sa kwarta na diin imong gihording lang yung kwarta na di ka gani ganahan yung manghatag sa uban o ganahan di ka gani mukuan hantud na nga na masakitan na lang ka, bisan pagsakit na kayo bahala na maguba ang ubang relasyon na basta maghording kag kwarta. Can you imagine anang imong relasyon maguba because of just money na imong gi-hoard makaigsunan?
No, nagsige bitaw kog tanaw anang awat no pamilya mo anang nasa TV makaigsuonan ka ng mga holder ilang gi-describe kay sakit man kuno na kayon ko grabe oy. Ang iyahang balay na puno sa mga butang makaigsuonan na di niya gusto i-dispose na baho na kayo yang lugar di gyud siya gusto bisag duwa na kay gamit na kung iyang daghan pa gusto pa dili lang gyud na nanghimo ng budiga. Giwagan na lang siya siyang bana tungod niya na pero di lang gyud gyapon yung mga anak di na mo puyo uban niya kay di wa na kalugaran di lang gyapon hanto nasakit na lang gyud siya it really nakaingon siya it hurt him na gyud so much and mo nay may tabo makaigsuonan mukos nag-hoarding sa mga tao imong i-hoard na imong kwarta well ang may tabo ni ana mas madaot pa hinuong ka ni ana and so di ka nakakita sa value ngano man nang kuan man kaaning kwarta what's the purpose of money wala nimo para nimo para mo naalang ko ako kita mo kay suunan ako makatawa ko sometimes ako nakita ang mga tao ba na dili sila pobre naa sila mahimo but every time na naay mga something na mga butang makuha pag yun na siya nag iyang mo appeal o siguro ato ibutang og panahon sa audit nya na ay mga naa siya usa ka sako dito nya ang gobyerno manghatag og tag sa kasako o tag 5 ka kilo ang mo apil paglinya why tungod lang ana can you imagine if you're a millionaire mo apil pa kag linya dito sa senior citizen kay mo dawat kas mga ayuda sa senior citizen bahalag mainitan ka ang reason nimo kay unsa man ako maning pribilehiyo Osay, mukuyog man ko sa kong mami ni Salvi magkuwag senior citizen. Masyak ko makaigsuunan. Ang uban manguha dito, nindot kay mga sakyanan. And ko, why can't, ngang dili man ni sila makagiveaway ni anak. Anong gusto pang sila mo, mulinya dito, aron lang makuha na. Muna makisang bahala, nagatakihon ka dito, makuha lagi yung kagihapon sa imong ayuda. And sometimes, muna may tabo. Simple na butang. But if you need it, get it. Ano pa yung uguha na yun ay gamit ni mo? Ano pa mo ng kuhaon? Katag na lang suban. And muning gisgutan niya din muning gisgutan din makaigsuunan sa maong tawaan. Not only ni ana, gani hasta nga ni ang pagduol sa Ginoo. Muna ingon siya, muna ingon Jesus, what will it profit a man if he gains the whole world and profit his soul? Kaya nga naman, pwede yun mo ibaligya imong kalag para lang gis kwarta. And muna'y literal gayud na temptation makaigsuunan regarding sa kwarta. Di ka kabantay ni ana. Mawad ang kag amigo, kay nag-hoarding ka, bisan ang imong kaluwasan makaigsuunan, duwa na lang yung atiman na, because you're holding money. But labaw sa tanan, munang giingon din is that this man who puts such a premium on wealth, ang sagihan niya, he lost it sa bad investment. Okay. Unsa may kasiguruan, imong gi-invest ang imong nakikwarta, imong gi-invest mo nang ikaduha dili lang hoarding, imong gi-invest. And then ang imong nadawat is bang. Di na ikahalos ni noon kapa atiman sa imong mga anak pag eskwela kay na purdoy. Now, ang point ng gyud ni Solomon is this. Kanang kwarta makigsuonan. Di gyud ta kagarantihan niya na. It's uncertain. Kamu na Brad, ingon sa muna Brad, ako Brad di gyud ko magtuga-tuga anang investment kay tingali mahal ka. Sige, okay lang. Usa man imong kwarta. Tagkuon gyud ako tapigan ngatos bangko. O mabangkrap bangko. Tiway sad. Di ba? Nakasuhay man ta ana pagka-bankrupt sa pag-file bankruptcy sa Bangko de Oro, ang ato ang money sa Pandawi Church, nako kay tagnal kansi, pila rin na uli. And we were not able to use it properly. Uncertain yun na ang kwarta. Ayaw di na to na masaligan, makaigsuunan. Kay anytime kung kwaon na mawa. Mabutay nga sa Timothy, gingnan niya sa Paul, instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches. Sa ayaw na. And so, mo ni ato ang makita. And di apay mas glabaw na grief
Sa verse 15 ug 17, nga naman, as he had come naked from his mother's womb, so will he return as he came. He will take nothing from the fruit of his labor that he can carry in his hand. This also is a grievous evil. Exactly as man is born, thus will he die. So what advantage to him who toils for the wind? Well, again, gipakita ni Solomon, sige, atong ibutang. Naka-eskapo kas mga corrupt politician. Sa pagbayad og buhis, yes, naka-eskapo ka ni ana. Nakabaton ka og kwarta, na satisfied ka, hapit na ka masatisfied kay wow, imo mang na maayo mo ng pagagamit. And then nakabaton ka, naka-earn ka daghang mga amigo na mga maayo because imong gigamit ang imong kwarta pag-ayo. And ang imong worry na limitahan na lang sa ginagmay na lang mga butang kay maayo kayo naman kay magasto. And above all makaigsuunan ang imong fortune, imong kinabuhi na imong nadawat na niining mga butanga, mosugot kag sa di, in the end, you still gonna lose that money. Mosugot man ka, ma-achieve man nimo imong mga goals. But mo ning Solomon, tanan nimong maangkon nining kalbutana will still be lost. And mo na makaigsuunan ang tanan nimong mga duwaan nagunsa, it still be lost. Ang tanang investment, main kang maayo naman akong na-invest, okay lang na, maayo na. Bisan pag mo asinso ng imong investment, you still gonna lost it. Mo na ingon ni Pablo, for we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it. In the end, we will lost everything. Mo na giingon makaigsuunan sa Bible, every man loses worldly things. Kung mao ni ato ang gi-achieve, mao ning mga butanga ang ato ang gikuptan, if we pursue money, not only na naay corruption, not only na dissatisfaction, siguro ato nang maeskapuhan, ma-enjoy ta ni ana in our lifetime. But bisan pa ni ana, ang tinuod makaigsuunan, we still gonna lost everything. And mo na ingon Jesus Christ dinhi makaigsuunan, ang musugot kag sa di, those things will fail. Moabot ng panahon na that those things will fail. And atong nakita ang eternal purpose. Si Lazaro, inumdum ka niya to, dato, si Lazaro pobre, kanoras mga kaos iro, but when he die, wow, dako kay diferensya. Lazaro, Abraham's bosom, ito tuwa dito sa impierno. Wow, kapait ana. It's mao na makaking ka na kining evil or frustration in pursuing worldly wealth. Kinahanglan ato ning katunan. Kinahanglan ato gyud ning bantayan. Kinahanglan ato gyud ning ibutang na dili ni maayo. It's not good to pursue worldly wealth. That's why? Because a life devoted to worldly wealth is a life devoted to frustration. Ma-frustrated lang ka. Sa tinuod lang makiksunay, daghan kay tag-example na mahimo ni ana. You will just be frustrated sa mga worldly wealth, sa mga butang nining kalibutan na. Muna kong giingon, you could deal with a corrupt politician, imos nang nabayaran na okay na ka, makatuog, nagagsakto. Makadeal ka ni anang mga butang na gipanghisgutan dito, but in the end, di ka ka-eskapo, you will lose those things. Now my question is this, ing ana ramang day kutob. Well, muning gusto na kong angayon na tong bantayan makaigsuenan. Nga naman, tungod kay ang preacher makaigsuunan ni siya, kung ang atong pagpursue sa worldly wealth nag-offer lamang og gitawag na tog frustration, corruption, muni iyang giawhag ang mga batanon ay mo panundog nini, muni iyang giingnanay undangon nato na ayaw mo ana kay dili na maayo. Then kung mauho na,
unsa man di ay ang atong buhaton. Kung ang kwarta di makahatag og peace, di makahatag og kalipay, di makahatag og security, then unsa may atong himuon? Magpaawa na lang tayo buhaton? Kay di man tinuod, it can never give peace, it can never give happiness, it can never give security. And so, ang preacher siya, di wasa kong pasawot na di na lang. But di ay mas nindot na i-pursue. Ingon ng preacher. Kung ang pag-pursue og worldly wealth, maghatag og gulanan, maghatag og dissatisfaction, maghatag og frustration, anxiety, rest, og mga loss, then kining mga butanga makaigsunan, di ay mas labaw og laing option na gusto na kong ipakita. Ingon ang preacher. Ang kining option as verse 18 to 19, in siya, kung ang imuhang gi-pursue worldly wealth, di laing option. Pursue God. Because when God is pursued, according to verse 18, and siya, instead of pursuing wealth, pursue God. Why? Because ang iyahang precept mo ni, gusto na ko ning ipaabot, nganong gusto ni preacher na, ayaw mo ana, ngari sa Ginoo. Kaya ang iyahang mindset makaigsuunan, nakaila siya, that there is a God who is generous. And Proverbs 10 verse 22 nag-ingon, it is the blessing of the Lord that makes rich, and He adds no sorrow to it. Psalm 84 verse 11 nag-ingon, for the Lord God is a sun and a shield. The Lord gives grace and glory. No good things does He withhold from those who walk uprightly. And Psalm 37, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, or his descendant begging bread. And that's why he instruct instruct those who are rich in this present world not be conceited, or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly supply us with all things to enjoy. Instruct them to do good, to be rich in good works, and to be generous and ready to share. Wow, ang question makaigsuunon, he said, muna ang ayan unta nato. Yes, ang atong lawas nang inahanglan, our body, ang physical body na to, ang physical world nag-require makaigsuog mga physical things. We need money. Money is necessary. But unsay iyang but ayaw i-pursue ang money. I-pursue ang Ginoo kay siya mo'y kamaong mo supply kaninyo sa inyuhang need ni ining physical na kalibutan. Muna ang point. Muna ang gustong ipamatuod ni sa preacher makaigsuunan. Na diin, yes, na kinahanglan ta. But gisaaran man sa Ginoo. That if we pursue God, He will take care sa ato ang mga need. Napangutan-an tika. Kung saaran ka sa Ginoo makaigsuunan, na diin, siya mo abiba sa tanan mong panginahanglan. Pakanon ka niya na di ka ngay maguol. Naatanan mong gikinahanglan, your need will be supplied. Musalig ka niya? Maingkasi, di na lang ko sa portion ko. Ang sultian mo nako niya na. Did you know that God promised that to us? That if we pursue God, He will take care of us. Tanong ko Matthew 6:31 to 34. Do not worry, then saying, what we will eat, what we will drink, or what will we wear or clothing? For the Gentiles eagerly seek all those things, for your heavenly Father knows that you need all those things. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. So do not worry about tomorrow, or tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. And did you know, it is a promise by God to us. Nakaron, mapusokas mga worldly wealth, o mapusokas Ginoo. Nagisaaran man daytaan ni. And not only ni ana makaigsuunan, mo ning gusto na kong ipakita. Mo ni ang impact sa atong pagpursue sa Ginoo. So verse 18 is siya, here is what I have seen to be good and fitting, to eat and to drink, and enjoy oneself in all one's labor,
in which he toils under the sun during the few years of his life, which God has given him, for this is his reward. Tanawa makaigsunan, if we pursue God, if only we pursue God, the first thing ng atuang makuha is enjoyment. Wa ko moingon na di na taman trabaho kay ni pursue ta sa no. Why? Because gidesign sa Ginoo, man has to work. But dinhi makita nimo makaigsuonan. Unsa ka buton sa ato ang pagtrabaho if we pursue God daily ang wealth sa atong maangkon sa pantrabaho. Ang unang butang na imuhang mabatunan, you will enjoy sa imuhang mga blessing. You will enjoy sa imuhang mga fruit, sa imuhang mga kahagok. Why? It is God that will give that enjoyment. Muna makigsuon na ayaw tuguti ang goal, ang pagpursulag kwarta. Seeking God. Muna'y goal na to. Ang atong pagpangita is our goal is to seek God. And atong butang ang Ginoo na take cares of everything. And tanawa makigsuon ang atong mga labor, mahimo na siya na enjoyment. Igsoon sa tinuod lang, if we go kung nanrabaho man ta, but dili na mo'y goal na to manrabaho along ta makakwarta lang yun, but our goal sa atong panrabaho that we will be able to exalt the name of Christ, be used for the glory of Christ. Ang imong tan-aw sa imong trabaho mo enjoy gyud ka kay mo na imong mission field. Ang imong negosyo mo na imong mission field. Ang imong mo na imong gitan-aw makaigsuonan because you seek God, His kingdom first. Ang imong gam mo na siyang butang nga ang imong trabahoan mo na siya gihimo nimong worship na lugar nimo. Di ba ka mo enjoy ana? And that's the reason kitang mga Christian nga hagba ta niini. Sa trabaho nga ni seryoso kay ta. Hala kamat diri. Uy, kanang imong negosyo himuan ng platform for the gospel of Christ. Kanang imong gitrabahuan himuan ng mission field para nimo, that you could bring souls to God. Ug unsa pa may mga butang makaigsuonan na imuhang gihimo, kanang i-assign kag lang lugar himuan na ora kag ningadto kag mission trip for the glory of God. And I tell you, you will enjoy your life. Ang rason makaigsuonan wa ta mo enjoy kay nagsige nung tagkan-tan-aw gud sa ato ang sweldo, ni kuha sa tong sweldo, agoy gagamay ra kay dako kaayo kaltas. But if we look at for God, He knows everything. So ang first thing makaigsuonan, if we pursue God, we will have enjoyment sa mga blessing mabot sa kinabuhi. Ikaduha, verse 19, furthermore, as for every man to whom God has given riches and wealth, He has also empowered him to eat from them and to receive his reward and rejoice in his labor. This is the gift of God. Sa ato apang terminology makaigsuonan, makaingon ka, we will be rejoicing. Wow! Kanindot makaigsuonan sa gihatag ni Paul din na example. We will rejoice. Na diin, dili lamang kay nag-earn ta og living, but we will rejoice diha sa Ginoo who gives life, God. No, ngano man gusto na ko niya pakita. Kasi naghatag to kinabuhi ang Ginoo. Kasi naghatag na nagsustain to kinabuhi ang Ginoo. Nagtuo ba ka makaigsuonan kanang trabaho nimo kasi nagtugot ana makatrabaho ka ang Ginoo. And kana lang daan, you will learn to rejoice knowing that ang imong earning is from the God. Ang imong labor is for the glory sa Ginoo. And grasya ra na sa Ginoo. Kinsa may dili mo rejoice niya ng mga butanga. And so mo na ang gusto sa ni Solomon na makita na to. Mo ni consequence. If we pursue God, ang ato ang way of life will be rejoicing. We know na, wow, sa Ginoo ni mga butanga, iya hagin ni. Mo rejoice ta ni ana. And not only ni ana, verse 20. For he will not often consider the years of life because God keeps him occupied with the gladness of his heart. Actually, basag tarong. It speak about peace. Kung atong gipursu ang Ginoo makigsuonan, di ta ngay ma-worry about tomorrow. And we have makaingon kag security in God. And kung nakay security, you will be having peace. Nakikalinaw. Ang kahago sa imo,
It's in God. Dili ka magsigig, tingaling bapurdo na ko. No. It's all on God, Lord. Then you will have peace. Salig sa provision sa Ginoo. Ilisi ang imong kagulanan sa kalinaw sa Ginoo. And so, ni ana makaigsuunan makaingon ka, ang fear mailisag assurance. Ang imong frustration magdanay enjoyment. Ang imong kahago naanay rejoicing. And muna makaigsuunan kung atong is seek ye first His kingdom, mo enjoy kita ni anang mga butang na gibubo sa Ginoo. Muna ang question na gusto na kong dadon nato nining kabuntagon is this: are you going to pursue worldly wealth? Nang ika-offer ni ana corruption, dissatisfaction, frustration, worry, uncertainty? Or imo ba ka ng ilisdan to pursue God? Na ilisdan niya enjoyment, rejoicing, and peace. Friends, this is the time na maghimo tag decision sa itong kaugalingon. Muning panahon na makaigsuunan na kinahanglan ato ang yung batunan ning atong kinabuhi. Sa asa man ta? We are already been Christian. We know God, nakailan na tas Ginoo. I hope dili na ta ingon ana kahakog na tao. Ang ato na lang yun untang imaginon is this: let's seek God first and His righteousness, and all these things na yung gipromise na to will be added. Makahatag na nato. Balik ko na kung giingon ni Timothy nga to, ni Pablo nga to Timothy, instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God who richly supplies us with all things to enjoy. Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, storing up for themselves the treasures of a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is life indeed. Maunay kinabuhi. Ayun po, life indeed. Muna'y nindot. And muna'y kinahanglan naa nato. And friends, kung naminaw ka ni ini, tanawang imong kaugalingon. If you're still seeking worldly wealth, o muna'y number one priority nimo, tanawang ikahatag. Ilis din na. Seek God. Pursue God. And kanang imuhang mga labor, ilisan sa Ginoo. And if you're hearing this message for the first time, the first thing you need to do is to acknowledge that you are a sinner. You need the Lord Jesus Christ, who died for you on the cross. And through that, your sins are forgiven. And if you're a Christian for a long time, but you are still doing the things of the worldly things, it's time to repent. Beg before God. Kung frustrated ta sa tuang mga income, come before the Lord. Kung gikapoy ka sa mong trabaho, come before the Lord. Kahan makakita ta ni ini. And so on. This is the time for us to see things clearly. Amen? Let's come before the Lord. Lord, I pray that may you bless us, may your hand be upon us, may this message speak to each one of us, O God. And to go to Lord God, na kini na mensahe, ikaw Ginoo mag-abli sa mong salabutan, na kining mga pulunga, mo puyo gayud sa mong kasing-kasing, o makapautro ka na mo. Forgive us, Lord, if our heart is pursuing the things of the world, to go to Lord God, na mautro ni, that we have to pursue you. Salamat, Lord, ug unsa may katuyuan nimong kamuntagon, tanan dungog gimaya among ikauli kanimo. You deserve everything, and I pray may you bless everyone na naminaw ni ini. In the name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Mayong udto, mayong buntag. May the Lord bless you all. And may you continue to speak and continue to communicate with us, hoping you na magkita ta sa church na. Amen? God bless you.